5 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Carlos Oñate, ang TUCP spokesperson. Magandang umaga po, Sir Carlos, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga din po, Ma'am Patty, Ma'am Ricky, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nako, ito na, Carlos, kaya kami napatawag kasi the other week when we had you, no, there was a case filed, no, sa Pasig RTC na pinapasuspinde. Tapos nung kausap ka namin, dapat desisyon na. Unfortunately, naglabas na yung Pasig Trial Court at sinabi, nag-issue sila ng writ of preliminary injunction. So ibig sabihin, talagang tuloy-tuloy muna, no, yung pagsuspinde ng pagbibigay ng 85 na dagdag sahod sa ating mga manggagawa. So ano na ngayon po ang inyong plan of action? Anong gagawin niyo po ngayon? Dahil po, akala natin malilift na po yun at matatanggap ng ating manggagawa yung first tranche, no, yung 60 pesos kada araw. Opo, no, sa mismong last day ng TRO dun sa 85 umento sa Metro Manila, nag-issue nga ang Pasig RTC ng injunction. Ibig sabihin, indefinite suspension na ng dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Hindi na natin alam kung kailan pa ito malilift. Kung kaya't as early as now nga, no, we have been urging yung Office of the Solicitor General, siya kasi ang representative ng gobyerno sa kasong ito, to file the necessary motion to lift yung injunction as soon as possible, no, to dissolve it. Unfortunately kasi sa kasalukuyan, yung mga workers, kagaya namin mga grupo ng mga manggagawa, hindi pa rin kinikilala ng korte na official party to this case. Nananatiling pending yung aming motion to intervene. But kami po, no, we are willing to exhaust all remedies, no, not only in the RTC level, pero naghahanda na rin kami umakyat sa Korte Suprema dahil nga for the longest time yung ating argument ay walang jurisdiction yung korte sa usapin na ito at lahat ng orders emanating from a court with no jurisdiction should be null and void ab initio from the very beginning. So ito pong lahat ng ito ay gusto nating pag-aralan at exhaust muna lahat at pag-aralan natin kung paano naman yung isang malawakang pagkilos ng mga manggagawa para ipadama naman yung galit ng bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ifa-follow up ko lang dyan, Carlos, no? Sabi mo nga, ang OSG, ang hinihingan nyo ng tulong, meron ba silang binigay na kumbaga timeline? May nakikita ba tayo? Sa bagay, this is just happened last Friday yata, no? But has the OSG sent even feelers kung hanggang kailan sila magde-decide kung may kapangyarihan nga ang isang regional court na magbigay nga ng ganitong injunction? Ay, nag-freeze yata. Ayun po, Sir Carlos. Did you... Opo, no? So ang latest motion kasing final ng OSG is the motion to lift the TRO, no? Hanggang ngayon, doon sa motion to dissolve the injunction, no, wala pa tayong nababalitaan dyan na timeline, kung kaya't napakahalaga nga, no, hinihingi rin namin yung kanilang suporta na i-approve yung motion to intervene ng ating mga manggagawa, no, para hindi naman kami parang labas sa kulambu dito, pero ang naapektuhan kasi dito mga manggagawa talaga 1.1 million na minimum wage earners, yung sahod yung nakatrial, pero yung mga manggagawa hindi kinikilalang official party ng korte na ito. Okay. Okay, Sir Carlos, para ngayon po nagbabaliktaran na po yung desisyon Parang hindi mo na alam kung sino talaga yung may say, kumbaga, kung sino yung magtatakda po, kung ano ba talaga yung socially, economically sustainable na minimum wage. Sino po ba talaga? Para sa inyo po, sa inyo pananaw, ang Kongreso ba, ang Regional Wage Board o ang Korte po? Opo, no? Never pa namang naging regional wage board yung regional trial court. Malinaw sa ating batas na kaya gumawa ang Kongreso ng regional wage board, sila ang magtatakda ng sahod. Tapos kung may problema kayo sa wage order, dapat inaapela sa National Wages and Productivity Commission. Pero that being said, dahil nga napawalang halos na tanggal yung kapangyarihan dahil sa mga RTC cases na nakafile, hindi lang sa Pasig, kundi sa Navotas, this is also a wake-up call sa ating Kongreso na especially at this time, wala nang ibang paraan para itaas yung sahod ng ating mga manggagawa kundi through a legislated wage increase and thereafter, no, kailangan repasuhin na siguro yung sistema ng pagtatakda natin sa sahod kasi hindi ma-afford
ng ating mga kababayan na maghintay every time magkasuhan. This will take years until the Supreme Court bago sila makakuha naman ng kakarampot na nga lang na aumento sa sahod. Meron po itong si Senator Joel Villanueva, in-urge niya ang DOLE na mag-roll out ng temporary relief or stopgap measure para nga to assist itong ating 1.1 million na minimum wage earners habang nga may injunction pa ngayon dito po sa Metro Manila na final sa Pasig. Ano po ang inyong dito? Your thoughts po on this for a stopgap measure first in the meantime? Opo, wini-welcome naman natin lahat ng paraan para patasin nga yung take-home pay. The most concrete na stopgap measure ngayon is minimum wage subsidy. But of course, we also have to ask yung sustainability question. Dahil indefinite itong suspension na ito ng dagdag sahod. So hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal. Kaya wala po talagang substitute dun sa isang congressional action to raise wages. Wala pong substitute talaga na ma-dissolve itong injunction na to as soon as possible, considering na ito po yung basic pay. Wala po kasing ibang pamamaraan para itaas yung basic pay ng ating mga manggagawa but through a statutory wage adjustment, although hanggang ngayon kami nananawagan doon sa ating mga employers at dumadami naman na sila na hanggang ngayon kahit suspendido yung dagdag sahod, voluntaryo, kusang nagpapatupad ng dagdag sahod sa kanilang mga empleyado. Okay. Kasi I was going to say, ito nga, si Redicon Trading at saka si R2 Builders. Na pag-alaman ko, yung Redicon, isa pala ito sa yung construction company na gumawa sa EDSA na pinapasilip na ngayon ni Senator Ping Lacson. Bakit kaagad-agad nagkaroon na ng moonwalk na dyan sa EDSA. Ano po ang ninyo dito po sa Redicon at saka sa R2 Builders? Opo, una-una yung dalawang construction companies, wala silang karapatan na maging mukha nung lahat ng employers sa buong Metro Manila. Dalawang construction companies, yun, nabanggit nga natin. Yung Redicon, it turns out, barat na sa serbisyo publiko siya, barat pa rin siya sa mga manggagawa. At imagine, kaya nga kino-call out namin itong balancing act na ginawa ng korte, yung dalawang construction companies lang ang nagreklamo, pero 1.1 million minimum wage earners yung dinamay nila sa kasong ito. At hindi nga rin totoo yung kanilang argumento na sila daw yung magsasara dahil tataas ng hundreds of thousands. Ang revenue po ng dalawang yan, quadruple A contractors, nasa billions of pesos po ang revenue ng mga yan. Kung kaya't walang rason talaga kung bakit kinatigan pa sila ng korte dun sa kanilang walang basehan na petisyon. Oo nga, sir. Actually, sa akin pong pananaliksik, ayon po sa DOLE, as of April 2026, medyo sa taas po yung numero, hindi hamak, more than 1 million. It's actually 4.69 million yung minimum age earners po natin nationwide. So, I don't know if the figures are, what's the discrepancy? NCR So, NCR. So, ito po sa buong Pilipinas. Pero kumbaga, sabi ko nga parang ganon. Bakit ganon? Dalawang kumpanya versus 4.97 million Filipinos po yung apektado. So ano po yung binigay na legal na basihan ng korte para po pagbigyan itong dalawang kumpanyang ito versus almost 5 million minimum wage earners in the whole country? Opo, kasi ang final nitong dalawang construction company is a petition for declaratory relief. Ang kanilang ina-assel, yung kanilang inaatake kasi is a government regulation. Yung NCR Wage Order number 27, tapos kinasuhan nila yung NWPC at Regional Wage Board sa Metro Manila. Kaya nadamay daw lahat ng ating mga manggagawa sa Metro Manila. So, but again, this is just, para sa aming pananaw, this is just a circumvention. The reality is, hindi question of law yung kanilang tinatanong. The reality is, ang objective pa rin nila is to suspend a duly issued lawful wage increase order. Kaya nga kahit sabihin ng korte na sila daw ay naglagay naman ng kondisyon na 10 billion bond na kinakailangan bayaran nitong dalawang construction company as an injunction bond. The reality is, kung meron ka palang millions and billions para ipambayad sa bond, bakit hindi mo ibayad sa mga empleyado mo na mas hamak, mas maliit kaysa doon sa bond na nire-require ng korte? So nagbigay itong dalawang construction companies ng bond worth 10 billion para lang mapatuloy itong injunction?
as of now po, no, wala pa kaming balita doon sa injunction ban, but Oo. we are also anticipating that magmo-motion for reconsideration din sila para ibaba Ipababa. yung amount ng bond, no. Although doon kasi sa TRO, nung na-issue yung TRO, mas maliit lang yung bond, no, 1 milyong piso yung kanilang pinost na bond, no. Pero if you compute Napakalayo. that doon sa aumento sa sahod ng ating mga manggagawa, no, lalo sila, meron lang silang 100 plus minimum wage earners, no, pang ilang buwan na po Correct. na pasahod yun sa Oo. kanilang mga empleyado. So, Oo, Sir oo. Carlos, pwede mo pa paliwanag po sa amin, ano po ba ito eksakto itong bond na 10 billion at paano mo nito maapektuhan yung minimum wage? Opo, no, so yung korte po, no, sinabi niya na cognizant siya, natatamaan yung milyon-milyon nating mga manggagawa, kaya nag-require siya ng napakalaking Bond. bond, yung 10 billion bond. Pero hanggang ngayon, kami ay nangihingi ng clarification sa korte. Kasi ang bond usually ay nasa pagitan ng parties. Pero in this case, ang parties kasi rito ay yung dalawang construction company at yung dalawang ahensya ng gobyerno, yung Regional Wage Board at NWPC. So kanino mapupunta yung bond na yon? Oo. Kasi labas dito yung ating mga manggagawa. At the same time, even the amount of the bond itself, 10 billion pesos. Oo nga. Napakalaki yung Exorbitant. bond nun. Oo. Oo, napakalaki yung bond na yon. Kaya nga, again, bumabalik tayo, in the first place, hindi dapat in-issue ng korte yung injunction. Correct. In the first place, dapat itong kaso na ito ay dinismiss outright. Dahil walang malinaw na jurisdiction dito ang mga regional trial court sa usapin ng pagtatakda ng sahod. Oo. Sir Carlos, I don't know, syempre, no, but I'm just wondering kung anong, we're trying to get a hold kasi of Secretary Tolentino, kasi abogado siya rin ang kalihim ng DOLE. When he announced this, he was so happy, first time, very historic nga daw ito, no, na ganito kalaki ang itinaas. Anong masasabi po ng ating kalihim tungkol dito po sa injunction ngayon? Kasi parang Opo. magandang balita tapos biglang na naging dud, kumbaga, na nabitin. Opo, no, nagsalita naman na yung ating kalihim ng DOLE na ipaglalaban ito hanggang dulo. Yun yung kanyang official statement. Pangalawa, no, yung sinasabi nga niyang makasaysayan, first of all, there is nothing historic about the 85 pesos wage increase. Hindi po ito ang pinakamalaking umento sa Metro Manila. This is just a 12% increase, even sliced in 2 tranches. Oo. Mas malalaki po, no, yung noon 14% during the 90s. Yun po, no. Pero ang tunay na historiko dito, lumalabas na makasaysayan dito sapagkat ito po ang first time since 1989 na may mga employers na ayaw sumunod sa aumento na ginawang takbuhan ang korte at for the very first time Oh. na injunction ang isang lawfully Ay, sus. issued wage increase order. Oo. But you mentioned a while ago also na may mga ibang kumpanya na namimigay na eh. Marami ba yan? Would you have a percentage lang? If there are 1.1 dito nga sa NCR na minimum age, mga ilan libo ang nakakatanggap na ng bagong aumento sa kanilang sahod po? Opo, no, sa pagkakaalam pa lamang natin, kasi ilan lang naman yung nagpa-publish talaga nila na yun ay kanilang initiative. Oo. Pero yun ang tingin namin, dapat nating pasikatin yung mga yun kesa din Correct. sa Arto at Redicon. Correct. Yung malalaking kumpanya ho na kagaya nung Regasco, yan ang nangune na magbayad pa rin ng 60 pesos na increase Oo. since July 25. Oo. Pero hindi lang ho malalaking negosyo, no? May mga maliliit din ho kaming nakikita na nagpaparating sa amin, no, yung mga karinderya, yung mga bulaluhan, Oo. na yan ang ginagamit ng malalaking negosyo na hindi daw kakayanin. Pero ironically, sila yung mga hanggang ngayon nagpapatupad from July 25 ng 60 pesos na increase Oo. dahil deserve daw ito at pangangailangan ng kanilang mga empleyado. Ayun. Sir, is there any way na magkaroon po kayo ng kumbaga middle point? Kumbaga, kung bawa, does the labor group also acknowledge then the reality na yung iba pong mga kumpanya ay maaari pong magsara, mag-retrench, or halimbawa mag-freeze hiring po kapag po hindi nila kaya talaga yung mandated na wage increase? Opo, no, kasi yung 85 pesos is already the middle point, no. Dumaan na po ito ng buwan-buwan na balancing act
sa Regional Wage Board. Ang problema ay itong R2 at Redicon na ito na biglang kinwestiyon yung proseso, never participated in this process. Ni isang consultation, hindi sila dumalo. Tapos ngayon, bigla silang aakyat sa korte na para bang sila pa ang kawawa na hindi daw sila nakonsulta. In fact, no less than the Department of Trade and Industry and the DepEd signed on to this wage order. Ibig sabihin, alam nila na hindi kailanman nito masisira yung ating ekonomiya dahil nga yung 85 pesos is already less than nung kalahati ng lost purchasing power ng ating mga manggagawa. Kami, kulang pa rin ito sa amin pero ito tupad, kaya nire-respeto natin. Kaya believe lang kami talaga sa lakas ng loob nitong dalawang construction company who never participated in the process, never exhausted yung process ng appeal sa NWPC at nakakuha pa ng injunction mula sa korte. Do you find that there's anything suspicious, sir? Kung gaano sila kalakas? Is that what you're Siyempre implying? naman, no? Siyempre, nagtataka tayo, no? Sino ba talagang nasa likod nitong lahat ng to, no? Kasi hindi lang yung Pasig RTC, meron din sa Navotas RTC na nag-file, samahan ng mga commercial fishing companies. Copy-paste yung mismong petisyon na i-file nila. Ang worry namin dito is sa mga susunod bang mga regions na magkakaroon ng increase by October, lahat din ba ng mga employers doon na ayaw magbayad ng aumento, itatakbo rin sa korte? Napakadelikado ho kasing precedent nito, lalo na nakakuha ng injunction eh. Kaya ang injunction no, wala hong timeline yan. Hindi yan 20 days, kagaya ng TRO. Hanggat maresolba yung main case, alam naman ho natin, ang takbo ng hustisya dito sa atin, no, napakabagal po niyan. Ang kawawa dito, yung mga manggagawa. So, ano na lang natin na karma, baka umikot kasi nga itong Redicon nga, pagmamay-ari no, dito po sa nag-ginugel ko, si Jesus Ignacio, na ngayon po ay mainit si Senator Ping kasi nga bugbog na naman sa mga lubak ang EDSA. So, kung wala tayong nakuha nga hustisya sa pansamantala dahil dito po sa injunction na isinampa po ng Pasig RTC, baka sa Blue Ribbon na lang siya magpaliwanag. Okay, maraming salamat po, Tuwan-tuwa si Sir Carlos. Tuwan-tuwa ka, ha? Ano ba, Sir Carlos? Sige, anong dagdag mo sa sinabi ko? Karma ba is digital, Sir basta- Carlos? Basta po naniniwala kami, no, mahaba man o mahirap tong laban na to talagang yung hustisya ay tingin namin naaabutan natin, no, ano man yung forma niyan. Kaya sana magkatotoo yung karma at sana makuha rin ng ating mga manggagawa yung kanilang dagdag sahod. Ayan. Okay, sige. So babalik ka ulit, ha, Sir Carlos. Tingnan natin kung ma-lift na itong injunction or kung magbigay nga sila ng 10 billion na bond or kung ipatawag na po ang Redicon sa Blue Ribbon dahil Senate nga naman, sa sa EDSA. Senate sila. Sige. Thank you very much po, Sir Carlos Oñate Thank you, po, sir. ang ating spokesperson mula sa TUCP. At ang oras,